Welcome back to my channel, LBTV. Nagbabloggs nga po ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Nagtuturo din po ako ng tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag-likes. May simple pong ganyan. Huwag na rin pong kalimutan i-share sa friends and family kung mahilig po kayo dito sa ginagawa kong pagbabloggs and pag-tutorial ng iba't ibang natural na halamang gamot. Bago ko po umpisan ng pag-tutorial ko, pinasasalamatan ko nga po yung mga subscriber ko. Thank you for all subscriber, all viewer. Thank you for new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po patuloy niyo suportahan yung channel ko para lalo po mga growth. Para po natin matulungan na mahirap natin mga babayan na umasa sa mga libreng gamutan. Okay. Ang i-story ko po ngayon sa araw na to yung compare ng tao noong unang panahon saka yung tao ngayon sa ating sa kasalukuyan. Ito po yung title na bakit mahaba ang buhay nung unang panahon ng tao, bakit maiksi ang buhay ng tao sa kasalukuyan panahon ngayon. Yan po yung tips tutorial natin. Tips number 1, nung unang panahon yung tao kaya mahaba ang buhay, ang pagkain lang nila araw-araw gulay, isda, mga fresh na gulay, mga fresh na isda. Yan. Yan po yung kaya mahaba ang buhay nila noon. Ngayon naman, yung buhay ng tao ngayon, ang kain nila, mga preto, din mga niluto na karne baboy, etc. Yung napakaraming ingredients, iba't ibang uring ingredients na nilalagay kaya sobrang sarap. Kaya ang nangyayari, maiksi na yung buhay ng tao ngayon. Dahil sa mga kinakain. Example, bumili ka ng pagkain sa labas. Marami niya na mga ingredients na yung nakakaiksi ng buhay. Noong unang panahon kasi yung tao, hindi sila nagbibitsin. Kaysa sa ngayon, napakarami ng nilalagay na uri ng pampasarap na magic para sumarap nga yung produkto para lalo pang mahikayat yung mamimili o yung mga tao na kumakain kung saan man sila kumakain na siyempre kapag malasahan masarap, ulitin mong bumili doon. Wala kang kalam-alam, kada bili mo 1% ang mabawasan na yung buhay mo, 2% o 10% ang mabawasan na yung buhay mo dahil sa mga ingredients na nilagay compared sa tao, di ba? Yung tao ng unang panahon, isda, gulay, din tubig, inom yung tubig. Ngayon, kumain ka na ng napakadami ng ingredients sa pagkain, inom ko pa ng mga soft drinks. Oo. Talagang maiksi na yung buhay ngayon isa noon. Tips number 2, ang ginagawa ng tao noong unang panahon, anong iniinom nila? Tuba. Alam niyo yung tuba, yung natural na kinukuha sa coconut tree. Alam niyo ba yung coconut tree, yung nyug? Baka hindi ninyo pa alam yung nyug. Yung nyug, yung kinukuha yung mga crude, yung mga langis na ginagamit natin sa merkado, din yung mga coconut wine, dyan kinukuha sa nyug, yung tuba. Yan yung iniinom ng unang panahon, yung tuba, yung katas ng buli, katas ng nipa, yan, mahadbang buhay nila noon. O diba? Compare ngayon. Kung ano namang iniinom nyo, red wine, white wine, sari-sari ng iniinom nyo, minsan halo-halo pa. Uminom ka na ng beer, inom ka red wine, white wine, o tapos kakain ka pa ng kung ano-ano, talagang maiksi na yung buhay mo ngayon, kisa noon. Diba, compare sa sinabi ko. Tips number 3, nung unang panahon yung tao natutulog alas 6, tapos gigising sila alas 4. Pagising niya alas 4, magwawalis ng sa bahayan, paikot. Din naglalakad-lakad dyan, magkukuha ng panggatong doon sa bundok, yung mga tuyo na kahoy, sisibakin. Siyempre, exercise yun, magsisibak ka. Ngayon, compare mo, yung tao, tutulog alas 10, alauna, alas 2. Alam nyo bakit? Natutulog yung tao ngayon. Busy sa computer, busy sa cellphone, sa tablet. Din busy sa mga pag-email, o busy sa mga yung ginagawa nila na walang kapararakan, di ba? Busy yan sa mga online games or yung mga iba pa na busy sa pag-inom o busy sa overtime na napakahaba ng oras na overtime, di ba?
Paano hahaba yung buhay mo kung ganyan yung ginagawa mo everyday? Isa sa sinabi ko nung unang panahon, yung tao natutulog alas 6, gising alas 4, alas 5, pupunta sa bundok, kukuha ng mga panggatong or siyempre exercise yan, magsisiba ka ng kahoy. Yung mga advance ng mga tao nung unang panahon kisa sa tao ngayon. Tips number 4, ngayon yung tao noon, kahit malayo yung school, naglalakad. Kasi madala nga yung sasakyan. Naglalakad yan araw at gabi. Nakatsinilas pa. Yung mga pandong nila, mga dahon ng saging, din may mga plastic. Ngayon, mapansin niyo, ang lapit ng bahay sa school, nagsasakay pa sa tricycle. Paglakad din mo yung mga bata ngayon, iiyak pa yan. Siyempre, sasabihin ng classmate nila, nako, mahirap ka siguro. Diba? Mahirap ka kasi naglalakad ka. Yan ang ginagawa ng bata, magsasakayan kahit malapit yung bahay. Alam niyo ba yung paglalakad? Nakakatulong yan sa katawan ng tao, paglalakad, pag-bike, pag-exercise. Yan. Mapapansin nyo, ano bang unang mamatay? Yung mga taong palagi nakaupo, di ba? Yung palaging batak ang katawan, kahit nag-ainom nga sila, mapapansin nyo unang panahon, mahaba ang buhay nila. Yan. Exercise kasi po yung paglakad. Huwag kayong mahiya kung sinabi ng kapitbahay ninyo o sino man. Kahit may pera kayo, maglakad kayo. Kung malapit yung bahay ninyo, sa school, lakad na lang kayo. Tulong yan sa katawan nyo, ako nagsasabi sa inyo. Tulong. Ituro na rin po ninyo sa mga anak ninyo kasi exercise nga, alam nyo ba yung paglalakad ko sa nakakatulong yan? Sa mga muscle natin, sa puso, paglalakad araw-araw. Nakaka-exercise po yan sa dugo. Siyempre, kung barado yung ugat mo, sakay ka ng sakay, trabaho mo na sa aircon. Paano dadalo yung dugo mo tapos mga pagkain mo pa, mga pinirito, mga dry. Mahina ka pa uminom ng tubig. Mahina ka pa sa tulog. Puro gadgets yung hawak mo. Anong mangyayari sa katawan mo? Magkakasakit ka. Yan. Yan po yung advance ng tao ng unang panahon kisa ngayon. Yan yung tips number 4. Tips number 5. Yung tao ng unang panahon kumakain ng karne tuwing linggo kahit may pambili. Kasi alam nila masama nga yung karne araw-araw. Ngayon, papansin yung tao. Papansin yung tao ngayon. Anong mabili ngayon sa merkado? Karne. Nakikita mo yung gulay. Natitira. Nasisira. Sayang lang. Magtinda ka ng gulay sa karne. Nauuna yung karne kaysa sa gulay, di ba? Lalo na kung ikaw napasok sa company. Kalahating oras lang yung kan mo. Break time. Siyempre, kung isda yung iulam mo, abutin ka ng overbreak. Siyempre, magkakarni ka na lang kasi madali nga ang iulam. Ay yung gulay. Pag sinabi ka mag-ulam ka ngayon karamihan, iisipin ng katabi mo, mahirap siguro to palaging gulay, di ba? Pero hindi mo ba alam yung gulay? Napakagandang tulong niya sa katawan, isa sa karne. Lalo na kung edad mo 40 to 50, huwag ka na masyado magkakarni, lalo kung may mga sakit ka sa katawan, high blood ka. Okay lang yung karne sa katawan, yung isang linggo, once a week, di ba? Ayun yung compare sa buhay ng tao ngayon. Noong unang panahon, yung tao, nagkakarni kapag linggo. Ngayon, yung tao, araw-araw karni. Nakakalimutan ng magulay. Mayroon nga ako dyan na dati nakasama na hindi siya naggugulay, puro karni. Anong kinamatay niya? Sakit sa puso. Kahit may maintenance siya, hindi niya iniwasan yung pagkain ng karni araw-araw. Epekto po yan. Alam niyo bakit? Yung karni kasing baboy, hindi na natural yan. Hindi gaya ng unang panahon, yung baboy, inaalagaan. Ang pambahog yan, mga nilaga na gabi, nilaga na gulay, nyug. Ngayon, tinuturukan ng baboy. Pag may sakit, tuturukan. Yung mga feeds niyan, yung mga ingredients niya na yung iba't ibang ingredients na nakakain din natin, di ba? Papasok din sa katawan natin. Kasi kinain natin yung karning baboy. Yun yung advance ng sa kasalukuyang panahon. Kaya maiksi ang buhay ng tao. Yun yung tips number 5. Tips number 6. Kaya maiksi ang buhay ng tao ngayon. Grabing mag-inom. Grabing manigarilyo. Grabing magdroga o mag-marijuana. Noong unang panahon walang ganyan. Marijuana, droga na yan. Wala. Yung pag-iinom ng sobra or sigarilyo. Ang sigarilyo noong unang panahon, ang sigarilyo ng tabako, yung natural na tabako, bibilutin yan. Papatuyin yung tabako na dahon, then
gagaya natin ng pino. Tapos may papel sila na yung malinis, yung maputi, doon ibabalot yung tabako. Yan yung mga sigarilyo ng unang panahon ng tao. Ay ngayon, iba't ibang uri ng sigarilyo, di ba? Siyempre may mga ingredients na bawal sa katawan natin. Unang-una, yung sigarilyo, mapapansin mo, yung usok, pumapasok sa katawan mo, di ba? Talagang magkakasakit ka ng iba't ibang uri ng sakit. Subukan mo mag-uling. Subukan mo mag-uling, di ba? Pag sinalubong ka ng usok ng ulingan, ayaw na ayaw mo malanghap. Yung pa kayang usok ng sigarilyo may mga iba't ibang uri ng ingredients na masama sa kalusugan mo, di ba? Talagang magkakasakit ka compared sa tao ng unang panahon. Then, iba't ibang uri titirahin mo alak ngayon, araw at gabi. Hindi ka pa naliligo. Alak, kulang sa sa tubig. Ay yung tao ng unang panahon, tuba lang. Paiksi talagang buhay mo. Yan kaya umiiksi yung buhay ng tao sa mga habit na ganyan. Inom, tapos alak, din yung mga pagkain, mga habit, kulang sa mga exercise, din kung ano pang ginagawa na sa kasalukuyan, droga, drugs, o mga marijuana. Pag iinom ng tudo, pag sinaway ng kasama, ay akong bahala sa buhay ko. Hindi ka naman bumibili ng alak na iniinom ko. Hindi ka naman yung bumibili ng sigarilyo ko. Hindi ka naman nagsusuporta sa akin. Siguro paalala lang ng kaibigan mo, baka willing siya na bumaba pa yung buhay mo. Paano kung natugi ka na, sasabihin ng pamilya mo, ay palainom yun, kaya biglang namatay, sabihin ng friends mo. Nahilig din nagsigarilyo buong maghapon. Kaya pala yung kinamatay niya. Nahilig din sa mga karni. Kaya pala yun, namatay ng maaga. Diba, yun yung mga kuha ng tao kapag namatay ka na, yung habit mo, ganyan, diba? Okay? Naiintindihan po ba ninyo yung sinasabi ko na compare ng tao kaysa ngayon at noon, bakit naiksi na yung buhay? Noon dati, walang inooperahan. Alam mo ba yung gamot dati, nagagamot ng albularyo, walang doktor? Yung mga tapal-tapal sa ulo. Then, pag may sakit ka, papatulugin ka lang, papainumin ka, papakainin ka ng tinulang manok. Ay nga lang. Ay nga. Yun yung kung may trangkaso ka lang na walang ininom na gamot. Kung sobrang taas ang lagnat mo, tubig. Papatungan ka na lang ng tubig na malamig yung tila para mawala yung lagnat mo o mag-rest. Itong panggaling ng unang panahon, mga natural. Ngayon, kapag sumasama yung panahon, bili agad yan ng gamot na pang lagnat. Sipon, bili agad. Noong unang panahon, walang ganyang mga gamot. Naglalaga ka lang ng sambong, ikmo, din pangasakit ng tiyan, ang lagnat, yan yung iresita ng mga albularyo. Diba? Napapansin ninyo, compare ng unang panahon kaysa ngayon. Then, ito po yung true storya. Yung lola ng father ko, grandmother, 130 years siya namatay. Yung lolo niya o grandfather ng father ko, 120 years namatay. Then, sa kasalukuyan po, sa true story, yung lola ko po ngayon sa tatay, grandmother, ngayong buwan na to, 90 years old na siya. Palakbak. Ako, pinapanalangin ko na ganyan. Mabreak ko yung record ng lola ko, grandmother, na lumampas pa yung buhay ko. Alam bakit? Ang sarap mo mabuhay ng mahaba yung buhay mo. Maraming matutunan sa mundo. Ay, kung mamatay ka ng maiksi yung buhay mo, wala ka na masyadong matutunan sa mundo. Tapos namatay ka pa doon sa mga sinabi ko. Nasabihin lang ng friends mo, ay, mahilig niya sa mga sigarilyo, sa mga taba. Then, mahilig niya magpuyat. Yan lang, sasabihin nila kapag namatay ka, di ba? Yan. Usapan po yan na real talk sa kalusalukuyan sinasabi ko. Yan yung mga usapan ngayon. Kaya madaling mamatay yung mga tao. Okay? At hanggang dito na lang po ang tutorial ko kumpara sa haba ng buhay ngayon sa kanong unang panahon bakit mahabang buhay nila at na-experience buhay nila ngayon. Okay, sa bago lang po dito sa channel, pag-subscribe, paki-likes, paki-share po sa mahilig po dito sa pag-tutorial ko. Thank you for watching. I will be Bye-bye.